Welcome sa lahat sa YouTube channel na ito. Nagbabago ang mga oras sa bawat araw na lumilipas at isasama tayong lahat sa mga ito sa lahat ng ating naging at kung ano ngayon, ngunit lalo na sa kung ano ang maaari nating maging at maging. Gayunpaman, lahat tayo ay labis na tinatakpan ng ating nakikita at nabubuhay araw-araw, kaya tila hindi natin magagawa at maraming beses na parang ayaw na nating masakop ng bagong langit at ng bagong lupa na patungo sa paggawa at pagbuo at pagtingin mula sa hindi nakikitang mundo ng higit pa at mas malapit sa atin. May isang tao sa itaas na nagmahal sa atin ng labis at sa mahabang panahon na nagnanais ng isang resolusyon at kung maaari tayong gumawa ng pagbabago para sa ating ikabubuti ang nasa langit. Ngunit hindi ito mangyayari kung hindi natin naisin at hinahangad ang kaligayahang ipinagkaloob sa atin mula sa simula ng panahon hanggang ngayon at magpakailanman. Gusto tayong yakapin ang pag-ibig at madalas tayong nananatiling malamig at walang malasakit dahil marami tayong ninakaw at dinadala sa gusto nating gawin at maging. Ang channel sa YouTube na ito na The Heart of Jesus ay naghihintay para sa iyo ng mga regalo at nagbibigay sa iyo ng makalangit na mga liham ng pag-ibig na ipinadala sa amin noon at ngayon mula sa ating Panginoong Hesukristo at mula sa mahal na Birheng Maria, upang maihanda namin ang aming sarili ng maayos para sa makalangit na kasal ng Diyos ng Kordero. Ngayon ay inihaharap namin ang salita ng Diyos na sinalita ng ating Panginoong Hesukristo sa banal na monasteryo ng Bagong Jerusalem ng Romania. Extract mula sa salita ng Diyos sa pista ng Assumption ng Birheng Maria at ang paggunita sa mga banal na martir ng Brnkov noong Agosto 28, 2024. Ang salitang ito ay Diyos, ako ang salita ng Ama. Ang salita na gumawa ng langit at lupa at tao, ang nakikita at hindi nakikita ng Diyos. Ako ang salitang ito, ang salitang nagsalita sa lalaki sa langit, kay Moises sa bundok, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay David, sa mga propeta, sa aking mga alagad noong nakalipas na 2,000 taon. At sa lahat ng mga nagkaroon ng kaloob na makarinig ng salita mula sa Diyos, ako ang salitang ito kahit ngayon at hanggang sa katapusan ng panahon, dahil ang gawaing ibinigay sa akin ng Ama ay ang salita at ang katuparan nito pagkatapos. Nang walang isang liit na lumipas mula rito, ngunit sa kabaligtaran ay dapat matupad tulad nito. Ay nakasulat, at ngayon ang aklat ng aking salita ay nabuksan mula sa panahong ito at inilalagay ko sa aklat ang kapistahan ng Reyna ng Langit at Lupa, ang aking birheng ina, na sa pamamagitan niya ako ay nagmula sa Ama sa lupa bilang isang bata, at lumaki akong perpekto tao at tinupad ang gawaing ibinigay sa akin ng Ama, ang paghatol sa akin sa kamatayan sa krus para sa kaligtasan ng taong makikilala ako bilang tunay na Diyos na nagmumula sa Diyos sa lupa. At sinumang nakaalam ng kasulatan ay tumanggap ng kapangyarihang maniwala sa sila at naging anak ng Diyos. Mula noon ako, ang Panginoon, ay nagpapastol at lihim na nagtatayo ng kaharian ng Diyos sa lupa kasama ng mga tao at mga anak nito, yaong mga binigyan ng Ama ng kaloob na pananampalataya, na kung saan tinatanggap nila ang Panginoon na kanilang lumikha, kapayapaan sa iyo, o kapayapaan sa iyo sa araw ng banal na kapistahan, mga anak ng lungsod ng aking salita sa lupain ng bansang Romanian. Pagdating ko sa iyong salita sa lungsod, ipinapahayag ko kung sino ako. Kapag ako ay pumupunta sa inyo na may isang salita, ako ay dumarating sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, at inilalagay ko ang aking salita sa inyo, at isusulat ninyo ito sa aking aklat na kasama ninyo, sapagkat nagsasalita ako upang kayo ay pakinggan ako at isulat ito. Mga anak, bakit, marahil, inilalagay ko ang pag-unawa sa gawain ng aking salita at ng mga taong pinagkakatiwalaan ko, ang Panginoon, sa aking pananalita sa panahong ito. O, dahil mapanganib sa maraming kadahilanan na bigyan ka ng espesyal na karangalan mula sa mga naniniwala sa aking salita ngayon, kaya mapanganib na hamakin ka, siraan ka, pagdudahan ka, paratang sa iyo, na gawin ito sa mga nakakakilala sa iyo ng akin. Ako, ang Panginoon, ay agad na nakaupo sa pagitan mo at nila upang matanggap ko ang lahat ng ibinabato nila sa iyo, sapagkat ikaw ang sasakyan ng aking darating na salita sa lupa. Tulad ng inihanda ko sa iyo at inilagay kang maupo at makinig sa akin na tanggapin. At kung gagawin mo silang voil upang mapanig ka nila, o hindi ka na maaaring maging aking daan mula sa langit hanggang sa lupa, at ako ay walang suporta upang pumarito at itakda ang aking salita sa lupa, at pagkatapos ay ang katuparan nito.
Tayo ay maupo at gumawa sa araw ng maharlikang kapistahan para sa aking birheng ina, at tayo, aking ina, tayo ay maglagay ng isang talaan ng salita at pag-alaala sa mga gawa ng Diyos sa lupa, pagkatapos kong magmula sa ama na iyong anak ngayon ay 2,000 taon na. Mayroon kang isang pagdiriwang na may kasamang Romanya sa araw ng pag-alaala sa iyong pagdating sa akin sa langit, pagkatapos mong matapos ang iyong paglalakad kasama ng mga tao. Dahil din sa araw na ito ng taon ang Panginoon ng bansa, si Brncovanu at ang kanyang mga anak at ang kanyang tagapayo, umakyat sa langit, lahat ay martir para sa pananampalataya ng mga ninuno, at ikay nagagalak para sa kanila. Para sa pag-ibig ng Diyos, aking ina, naririnig mo ba, ikaw na nakaupo sa pangalan ng pananampalataya sa Diyos sa mga upuan ng mga pastol? Naririnig mo ba ang pagtatapat ng pananampalataya ng Panginoon ng lupain? Siya at ang kanyang mga anak na lalaki ay inilagay ang kanilang mga ulo upang putulin at hindi tinalikuran ang pananampalataya ng kanilang mga ninuno. Hindi ka nagbigay ng tanda ng apostasya para makilala siya at mag-ingat sa pagtataksil sa iyong mga ninuno at sa Diyos. Ang tanda na ito ay ipinaalam sa pamamagitan ng mga kasulatan 2,000 taon na ang nakalilipas, at narito, nasusulat na pagkatapos ng tandang ito ay gagawa ang Antikristo, at ang kalaban ng kadiliman ay lilitaw. Hindi ka nanonood at hindi ka manonood. Wala kang kagalakan ngunit tanging pagnanasa mula sa nakatagong kaaway na ito ngayon. Ito ang dahilan kung bakit ako, ang Panginoon, ay paparito sa lupa na may pinakamabigat na dagok kaysa sa lahat ng panahon sa aking simbahan mula sa kaawa-awang kaaway na ito. Ako ay pumupunta sa lupa na salita at dumarating pa rin, at ang hininga ng aking bibig ay patuloy na pumuputol sa kanyang daan gaya ng nasusulat, at siya ay lilipulin sa pamamagitan ng aking salita. Siya at ang lahat ng kanyang mga lingkod na Antikristo, at ikaw ay magtataglay ng pinakamabigat na kahihiyan para sa apostasya, para sa pagpapasakop na ipinakita mo sa iyong nakatagong kaaway. Ngunit hinihiling ko pa rin sa iyo. Hinihiling ko pa rin sa iyo na bumangon kasama ang kapangyarihan ng aking krus at tawagan ang mga makalangit na kapangyarihan upang labanan, upang talunin mo ang Antikristo, hindi siya. Hindi siya, naririnig mo ba? Ako, ang Panginoon, ay tumatawag pa rin sa iyo, at ako ay tumatawag sa iyo sa mahabang panahon. Tumayo tulad ni David at putulin ang kapangyarihan ng sumasalungat na espiritu at ilabas ang aking kawan mula sa kapahamakan at ikaw ay isusulat sa langit tulad ng Brncovanu. Tulad ng mga mananakop sa halimaw. Nanalo ako sa salita sa tuwing kailangan ang tagumpay. Nagtagumpay ka rin sa pamamagitan ng aking salita. Tanging makita na nakikinig ka at ibibigay ko sa iyo ang nakatagong kaaway. Lakasan mo ang iyong loob at huwag kalimutan, nagtagumpay ako. Panalo ka rin. Amen, o aking ina, paulit-ulit kong binanggit ang panawagan na labanan ang Antikristo. Naku, sana sila rin, nanay, anak na Jesus, ang mga nakakatakot na tanda ay dumarating, na walang sinuman ang makalaban, walang kaaway, mahal na anak. Mahirap, alam namin, ngunit ikaw ang mananakop, ang isa na binihisa ng Ama, na nagbigay sa iyo ng lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ngunit gusto mo rin na ang mga Kristiyano ay magwagi. At iyon ang dahilan kung bakit mo sila pinuntahan at hinihimok silang maging mapagbantay, lumaban, dahil ang kaaway ay walang awa. Kayo, mga anak ng pananampalataya, magtiwala sa Panginoon at maging matapang laban sa kawalan ng pananampalataya kay Kristo sa harap ninyo. Halika sa malaking laban. Gumising, mga Kristiyanong Romaniano, upang makita ang ulap at madaig ng pag-aayuno at panalangin, tulad ng nasusulat, at kayo ay magiging mga mananagumpay. Ganito kita binabati sa aking banal na araw. Kaya, Jesus, Panginoon, sa gayon ay maisakatuparan ang tagumpay sa bahagi ng mga tunay na Kristiyano sa lupa. Amen. Ito ang pagtatapos ng programa ngayong araw. Pagpalain ka nawa ng Diyos at panatilihin kang malapit sa kanyang sagradong puso. Amen.